Isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. Sa ating mataimtim na pagdiriwang ng banal na misa, ay hinihikayat ang lahat na i-off o ilagay sa silent mode ang ating mga telepono. Sama natin sa ating mga panalangin ang mga sumusunod na intensyon. Thanksgiving, Nika and Rodel Capanas, Olvida family, Kadut family, Panahon family, Royo family, Manukan family, para din sa birthday, Danilo Tuason, Pasita Tinsay, Romeo Tegala, Jerubal Terciano, Gina Bermudo. Para naman sa anniversary, 35th wedding anniversary of Benito and May Espana. Para naman sa quick healing, Bernadette M. Ducanes, Jesus Catador Jr., Maribel Cruz, Heriberto Ledesma, ganun din kay Ligaya Rojas, Teresita Delara, Ellen Almasin, Ray Isada, Emma and Joanne Cadut, Marnelli Abrenilla, Maria Crisanta Panahon, Maria Rosa Alburan, Wilfredo Codiamat, ganun din po sa special intentions, Father Gilbert James, Nestor and Jake Pajares, to grant for Father Damit to walk, Christine B. Tinyangni for good health and bright future, Carissa Agapito. Para naman sa soul, Samuel Palaroan, Roberto Jinko Sr., Carmen Sabarte, Raul Yumol, Rodolfo B. Magtira, Jeronimo and Flordelisa Ibadli, Siriaco and Celestina Magtira, Elena and Benedicto Ibadli, Felicidad Magtira, Aurora Gonzalez, Lea Morana and Vincent Pimentel, Epedio Vergara Sr., Eddie Cadut, Ricardo and Elma Orola, Leonila and Rogelio Viray, Isidro and Alodia Olvida, Rasali Olvida, Artemio Alvero, Elimar Manuel and Luisa Codiamat, Amado and Leonarda Codiamat, Ricardo Agapito, Rosa Crisanto, Helen Honorato, Hermi and Juana de Magbayaw, Juliana Gomez, Jean Marie and Fruto, John Rick Sales, Orel B. Brutas, Vicente Ganasias, Jose Grupo, Teodoro Noga, Gloria Noga, and Gil Casas.
Tayo po ay nasa ika-6 na linggo ng Pasko ng muling pagkabuhay. Ang mauna po sa ating pagdiriwang ay si Reverend Father Gary C. Andres, OFF Capuchin, visiting priest from San Isidro Labrador Parish, Titay, Zamboanga, Sibugay. Magsitayo na pong lahat para sa pagsimula ng banal na misa. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong sa masasayang araw na ito ng aming pagdiriwang sa pagkabuhay ni Kristo, kami makaganap ng pagdiriwang na wagas upang ang aming ginugunita ay lagi naming matupad sa gawa. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsipo ang lahat. Sa unang bahagi ng pagdiriwang, ang pagpapahayag ng salita ng Diyos. Sa konseho ng Jerusalem, nagkasundo ang mga alagad at mga tatanda ng pamayanang Kristiyanong na ang pananampalataya sa Panginoong Hesus ang natatanging pamantayan ng pagiging Kristiyano. Pakinggan natin ang unang pagbasa. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, may ilang taong dumating sa Antioquia mula sa Judea at itinuro sa mga kapatid ang ganito: kapag hindi kayo nagpatuli ayon sa kautusan ni Moises, hindi kayo maliligtas. Tinutulan ito ni Pablo at Bernabe at naging mainitan ang kanilang pagtatalo tungkol dito. Kaya't napagkaisahang papuntahin sa Jerusalem sina Pablo at Bernabe at ang ilan pang kapatid sa Antioquia upang makipagkita sa mga apostol at sa matatanda tungkol sa suliraning ito. Kaya't minabuti ng mga apostol, ng matatanda at ng buong simbahan na pumili ng ilan sa kanila upang suguin sa Antioquia kasama nina Pablo at Bernabe. At sinugo nila ang mga pangunahin ng mga kapatid, si Judas na tinatawag na Barsabas at si Silas. Ipinadala nila ang sulat na ganito ang nilalaman: kaming mga apostol at matatanda ay bumabati sa mga kapatid na hentil sa Antioquia, sa Syria at Cilicia. Nabalitaan naming ginugulo kayo ng ilang kasamahang galing dini, bagamat hindi namin sila inutusan. Di umano'y binabagabag kayo sa pamamagitan ng kanilang sinasabi. Kaya't napagkaisahan naming magpadala sa inyo ng mga sugo. Kasama sila ng ating minamahal na Bernabe at Pablo, na di nag-atubiling itaya ang kanilang buhay sa paglilingkod sa ating Panginoong Hesukristo. Sinusugo nga namin sa inyo sina Judas at Silas upang ipaliwanag sa inyo ang nasasaad sa sulat na ito. Sa udyok ng Espiritu Santo, ang naging pasya namin ay huwag na kayong atangan ng iba pang pasanin maliban sa mga bagay na talagang kailangan. Huwag kayong kakain ng anumang inihandog sa mga Diyos-Diyosan, sa dugo, at ng hayop na binigti. Huwag kayong makikiapi. Layuan ninyo ang mga bagay na ito at mapapabuti kayo. Paalam. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. O Diyos, pagpalain kami't kahabagan. Kami, Panginooy, iyong kaawaan, upang sa daigdig mabatid ng lahat ang iyong kalooban at ang pagliligtas. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Naway purihin ka ng mga nilikha, pagkat matuwid kang humatol sa madla. Ikaw ang patnubay ng lahat ng bansa.
Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Purihin ka nawa ng lahat ng tao. Purihin ka nila sa lahat ng dako. Ang lahat sa aming iyong pinagpala, naway igalang ka ng lahat ng bansa. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Inilarawan sa aklat ng pahayag ang bagong Jerusalem. Maringal at maningning ang bagong bayang ito dahil ang ilaw at puso nito ay ang Panginoong Hesus. Pakinggan natin ang ikalawang pagbasa. Pagbasa mula sa aklat ng pahayag. Nilukuban ako ng Espiritu at inihatid ako ng anghel sa ibabaw ng isang napakataas na bundok. Ipinakita niya sa akin ng Jerusalem, ang banal na lungsod, na bumababa mula sa langit buhat sa Diyos. Nagliliwanag ito dahil sa kaluningan ng Diyos. Kumikislap na gaya ng hiyas na haspe, sinlinaw ng kristal. Ang pader nito'y makapal at mataas, at may 12 pinto. Bawat isa'y may bantay na anghel. Nakasulat sa mga pinto ang pangalan ng 12 tipi ng Israel. 3 ang pinto ng bawat panig, 3 sa silangan, 3 sa timog, 3 sa hilaga, at 3 sa kanluran. Ang pader ng lungsod ay may 12 saligang bato, at nakasulat dito ang pangalan ng 12 apostol ng Kordero. Napansin ko na walang templo sa lungsod, sapagkat ang Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat at ang Kordero ang pinakatemplo roon. Hindi na kailangan ang araw o ang buwan upang liwanagan ang lungsod, pagkat ang kaniningan ng Diyos ang nagbibigay liwanag doon, at ang Kordero ang siyang ilawan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo ang lahat. Sabay-sabay po ang lahat. Ang sa aking nagmamahal, tutupad sa aking aral. Ama't ako'y mananahan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Ang umiibig sa akin ay tutupad ng aking salita. Iibigin siya ng aking Ama, at kami sa kanya at mananahan sa kanya. Ang hindi umiibig sa akin ay hindi tumutupad sa aking mga salita. Hindi akin ang salitang narinig ninyo, kundi sa Amang nagsugo sa akin. Sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito, samantalang kasama pa ninyo ako. Ngunit ang patnubay, ang Espiritu Santo, na susuguin ng Ama sa pangalan ko, ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala ng lahat ng sinabi ko sa inyo. Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng ibinibigay ng sanlibutan. Huwag kayong mabalisa, huwag kayong matakot. Sinasabi ko na sa inyo, ako'y aalis, ngunit babalik ako. Kung iniibig ninyo ako, ikagagalak ninyo ang pagpunta ko sa Ama, sapagkat dakila ang Ama kaysa sa akin. Sinasabi ko na ito sa inyo
bago pa mangyari, upang kung mangyari na, kayo'y manalig sa akin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Kapayapaan at lahat ng kabutihan ay mapa sa inyong lahat. Magandang gabi sa inyo. Kung tatanungin natin ang ating mga sarili, masaya ba ako? Masaya ba tayo? No? Dahil kung tayo ay masaya, nakakapag-isip tayo ng maayos. No? Kasi minsan, malimit sa ating buhay, ang ating mga buhay ay puno ng galit, puno ng inggit, puno ng pagdududa, puno ng pangamba. Kaya nga, minsan sa ating buhay, nagkakamali tayo ng pagdedesisyon sa ating buhay. No, minsan kapag tayo ay nakaranas ng mga pagsubok dahil nga sa mga paghihirap na ating nararanasan, ay minsan nakakapag-isip tayo na tapusin ang ating buhay. Minsan din kapag tayo ay sobrang galit, nakakapatay tayo. Kaya nga ang sinasabi ng ibang nakakapatay, nandilim ang aking paningin. Kaya nga kung tayo ay puno ng negative sa ating mga sarili, tayo ay nakakapag-isip ng maling direksyon o maling gawain sa ating buhay, na balang araw kapag babalik ang ating katinuan o kaligayahan, minsan ay naiisip natin no, na nasa maling direksyon na tayo. Kaya nga ang ating Panginoon, ito ang nakikita niya sa kanyang pag-alis. No? Next week, atin ang ipagdiriwang ang pag-akyat ng ating Panginoon sa langit. At gayon din, nakikita niya sa kanyang mga alagad na kapag iiwan niya ito, ay baka magkaroon ng takot na naman sa kanilang puso, magkaroon ng pangamba dahil sa kanilang naranasan na pag-alis ng ating Panginoon. Kaya nga pinapakita ng ating Panginoon na dapat may kapayapaan ang kanilang puso nang sa gayon ang kanilang direksyon o kanilang pag-iisip ay parating nasa tama. Kaya nga ipinapakita ng Panginoon sa atin at pinapaalala, ano ba ang dapat nating gawin upang mapanatili natin ang kapayapaan sa ating puso at gayon din sa ating Panginoon. Una na rito, ipinakita sa atin ng ating Panginoon sa Ebanghelyo na dapat tayo ay parating konektado at sumusunod sa kalooban ng Diyos. Dahil ang kanyang salita, sabi nga ng ating Panginoon, ay hindi nagmula sa Kanya, kundi nagmula sa ating Panginoong Diyos. Kaya ang lahat ng kanyang sinasabi at ginagawa ay naaayon sa kalooban ng ating Panginoon. Kaya nga dapat sundin natin ang kaloobang ito na inuutos sa atin dahil parati itong gumagabay sa atin sa tamang direksyon. Kaya nga sa ating pangalawang pagbasa, sinasabi na ang salita ng Diyos, no, ang lahat ng bagay na nagmula sa ating Panginoon ay galing sa langit. At ito ang magbibigay liwanag sa ating buhay. Dahil ang dinadala ng ating Panginoon ay nagmula sa liwanag at siya ang pinagmula yung magdadala ng liwanag sa bawat isa sa atin. Ang ikalawa namang tinuturo ng ating Panginoon upang mapanatili ang kapayapaan sa ating puso ay tanggapin natin sa ating buhay ang kapayapaang ibinibigay ni Kristo sa atin. Hindi lamang ang kapayapaan ng mundong ito ang siyang dapat nating angkinin, kundi mas angkinin natin sa ating buhay ang kapayapaang binibigay ni Kristo sa atin. Ano ba ang kaibahan ng kapayapaang nagbinibigay ng mundong ito at ang kapayapaang ibinibigay ni Kristo sa bawat isa sa atin? Ang kapayapaan ng mundong ito ay temporary lang o kaya naman may kondisyon, conditional and temporary. At gayon din, selfish ang binibigay ng kapayapaan ng mundong ito. Bakit? No? Kapag tayo ay walang kaaway, wala tayong kagalit, mapayapa tayo.
Kapag tinatakasan natin, kahit na merong mang-aaway sa atin, no, at tatalikuran natin, sasabihin natin, gusto ko lang na mapayapa, no, hindi ko na siya papansinin, mapayapa tayo. Kung may pera ako, makakaikot ako, mabibili ko lahat ng gusto ko, masaya ako sa aking buhay, ibig sabihin, mapayapa ako. Pero, paano na lang kung wala tayong pera? Magiging masaya pa rin ba tayo? O kaya naman, makakapag-isip tayo ng maling bagay. Maiisip natin, magnanakaw na lang ako o mangungupit na lang ako. Gagawa ako ng mga karumal-dumal na mga bagay. No, kaya din, kung itong mga iniiwasan natin ay patuloy pa rin mang-iinis sa atin, magkakalat ng maling balita tungkol sa atin, mawawala ang kapayapaan natin. Kaya nga ang kapayapaan ng mundo is temporary, selfish. Pag wala akong kaaway, masaya ako. Pero ang binibigay ni Kristo sa atin na kapayapaan ay ang kapayapaan sa kaloob-looban natin at gayon din sa ating pag-iisip. Na kahit na tayo ay nakakaranas ng pagsubok sa buhay, hindi tayo makakaisip ng maling gawain upang lumihis tayo sa tamang direksyon tungo sa ating Panginoon. No, kahit na tayo ay may kaaway, iisipin pa rin natin, hindi ko siya pababayaan. Dahil alam ko, ako ang gagamitin ng Diyos na maging daan ng grasya upang mapabago ko ang aking kapwa. Hindi ko tatalikuran ang mga taong mang-iinis sa akin. Hindi ko tatalikuran yung mga nang-aaway sa akin. Bagkus gagawa ako ng paraan upang mapabago ko siya at gayon din magkaroon ng kapayapaan sa aking sarili at magkaroon kami ng magandang relasyon na magbibigay ng kapayapaan sa bawat isa sa atin. No, kaya nga ang kapayapaan ni Kristo is hindi katulad ng sa mundo na sinasabing ang kapayapaan ay makamit lamang natin kung there is an absence of war. Kung walang pag-aaway at tayo ay masaya. Kaya nga mga kapatid, ito din ang pinapakita ng ating Panginoon. No, na sinasabi niya, ang binibigay ko sa inyo ang kapayapaan na hindi katulad ng kapayapaan ng mundong ito. At ang ikatlo naman na tinuturo sa atin ng Panginoon upang tayo ay manatiling mapayapa sa ating puso, ay dapat tanggapin natin ang paggabay ng banal na Espiritu sa atin. Dahil nga sa pag-alis ng ating Panginoon, hindi ibig sabihin inabandona na tayo. Kapag tayo ay makaranas ng pagsubok, ibig sabihin pinabayaan na ako ng ating Panginoon. Pero binibigay niya sa atin ang banal na Espiritu at maririnig lamang natin ang kanyang sinasabi sa ating buhay kung meron tayong mapayapang puso at isip at gayon din, konektado tayo parati sa ating Panginoong Diyos. Kaya nga, kung titingnan natin ang unang pagbasa, kung saan ang mga apostol, ang mga unang Kristiyano ay nagkagulo-gulo dahil lamang sa ipinasok na batas na gusto ng mga unang Kristiyano na mga dating Hudyo ay ibalik nila, sundin nila ang batas ni Moises o yung tinatawag natin na Mosaic Law, kung saan ang mga Hentil ay hindi nila tanggap ang batas na ito. Kaya nga, ito ang nagdala sa kanila upang magkawatak-watak at gayon din magkakagulo. No? At marami sa mga unang Kristiyano, dahil sa hindi nila matanggap ang batas na ito, ay tumiwalag sa grupong ito. Kaya nga tumulog sila sa mga apostoles. At ano ang ginawa ng mga apostoles na ito at ng mga leaders o yung mga elders nila? Ginamit nila ang salita ng Diyos at gayon din, hiningi nila ang paggabay ng banal na Espiritu sa pamamagitan ng panalangin. Kaya nagkaroon sila ng magandang ng magbatas kung saan ang mga Hentil at gayon din ang mga Hudyo ay nagkasundo at nagkaisa. Dahil ang Diyos natin ay hindi Diyos ng pagkakawatak, kundi Diyos ng pagkakaisa at gayon din ng pagkakasundo. Kaya mga kapatid, kung tayo
ay magkakaroon ng mga pagsubok sa buhay at gayon din, nagkaroon tayo ng mga ng mga paghihirap, ay patuloy tayo na manatili sa pag-ibig ni Kristo. Ang mga pag-aalala natin, ang mga problema natin, nandyan yan. Pero dapat hindi ito ang maghari sa ating mga puso, kundi ang ipaghari natin sa puso ay ang ating Panginoong Diyos. Nang sa gayon, ang lahat ng kinikilos natin at lahat ng ating gagawin ay naaayon sa kalooban ng Diyos. Amen. Sitang lahat. Ating ipahayag ang ating pananampalataya na sumasampalataya ako sa Diyos ang makapangyarihan sa lahat, Na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ko kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, uno nating lahat. Nagkatawang tao siya, ilang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay nilibing, nanaok sa kinaroonan ng mga yumao, na may 3 araw na buhay na magmuli, umakyat sa langit, na naluluglok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at namatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ang tunay na pagmamahal sa Panginoon ay naipakikita sa pagtitiwala sa Kanya at pagtupad sa Kanyang mga salita. Itaas natin sa Diyos ang ating mga kahilingan at buong pagtitiwala tayong manalangin. Panginoon, ipagkaloob mo ang aming kahilingan. Panginoon, ipagkaloob mo ang aming kahilingan. Bigyan nawa ng lakas, kalusugan, at karunungan ang mga namumuno sa simbahan, lalo na ang ating Santo Papa, upang ganap nilang magabayan ang buong sambayanan sa pagpapahayag at pagsasabuhay ng mabuting balita ng kaligtasan. Manalangin tayo. Panginoon, ipagkaloob mo ang aming kahilingan. Pagkalooban nawa ng pusong makadiyos at makatao ang mga namumuno sa ating bayan upang makapaglingkod sila ng tapat sa kanilang mga nasasakupan. Manalangin tayo. Panginoon, ipagkaloob mo ang aming kahilingan. Pagpalain nawa ang ating bayang Pilipinas upang tayong lahat na naninirahan dito ay magkaisa at magtulungan tungo sa isang mapayapa, malaya at masaganang bansa. Manalangin tayo. Panginoon, ipagkaloob mo ang aming kahilingan. Pagpalain nawa ang mga kapatid nating may sakit, may kapansanan, dukha at mga binabaliwala sa lipunan, upang sila ay makatagpo ng kapanatagan sa Diyos sa pamamagitan ng ating paglingap at pakikibaka sa buhay kasama nila. Manalangin tayo. Panginoon, ipagkaloob mo ang aming kahilingan. Pagkalooban nawa ng kapahingahan at kagalakang walang hanggan ang mga kapatid nating pumanaw. Manalangin tayo. Panginoon, ipagkaloob mo ang aming kahilingan. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, ipagkaloob mo ang aming kahilingan. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mo ang mga kahilingan ng iyong mga anak at alang-alang kay Jesucristo ang aming Panginoon.
Amen. Magsiyo po ang lahat para sa ikalawang bahagi ng pagdiriwang, ang huling hapunan. Magsitayo pong lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon kung paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayan niya ng banal. Ama naming lumikha, paakyatin mo sa iyong piling sa kalangitan ang aming mga panalangin, kalakip ng haing mga alay, upang ang mga pinaging dapat mong gawing dalisay ay maging marapat na makasalo sa piging ng iyong pagmamahal. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang katawan ng anak mong sa krus na bayubay ay handog ng pag-ibig na walang kapantay. Ito ang paghahain ganap mong kinalulugdan. Ito ang nilunggati ng dating pag-aalay, ang buong sarili ng anak mong si Jesus ay inihain sa iyong upang kami matubos. Siya ang dambana at paring naghahandog, siya pa rin ang tupang handog na ibinukod. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan
na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leo, ika-14 na aming Papa, at ni Aldo na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagingdapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaisa ni San Jose na kanyang kabanal-banalang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Magsitayong lahat. Sa tagubili naman nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob.
kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Sumayin niyo ang kapayapaan. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ng kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsitayong lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami pinapagsalo mo sa pagkabuhay ng iyong anak ay papakinabangin mong lagi sa Kanya. Sa Kanyang lakas bilang bungang masagana ng dulot mong pagliligtas, sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiyo po ang lahat. Parish announcements, May 25, 2025. Since the month of May, this is dedicated to Mary. There will be a grand rosary on Wednesday, 28th of May, after the Mass. The rosary will be recited in different languages. On 29th May, Thursday, Father Gaspar Fernandez will be celebrating his birthday. Please keep him in your prayers. Caris Kuwait, in collaboration with other ecclesial movements, is organizing a Pentecost night vigil at Our Lady of Arabia Parish, Ahmadi. The vigil will begin on Thursday, June 5 at 9:50 p.m. and conclude on Friday, June 6 at 6 a.m. Father Viju Madavath of OFM Capuchin, visiting from Qatar, will lead the vigil. For details of his other programs from June 2nd to 4th in various parishes, please check the notice board. Avona is organizing a special pilgrimage this year to Italy, France, Spain, and Portugal from 4th to 14th of August. Those interested may inquire, register, and make payment at the parish office at the earliest. The last day of registration and payment is June 28. We would like to extend our heartfelt thanks to Brother Elias, who will be leaving us soon, for his dedicated and service to our parish. Since restoration work is ongoing, we kindly request all parishioners to enter and leave at the church gently and not to rush. We are sorry for the inconvenience and thank you for your cooperation. Additional announcement. Ang El Shaddai PPFI Kuwait Chapter ay inaanyayaan ng lahat para sa kanilang Catholic Life in the Spirit Seminar na gaganapin tuwing araw ng Biyernes sa mga sumusunod na petsa. May 30, June 6 at 13 sa Holy Family Hall sa ganap na alauna ng tanghali. Para sa karagdagang impormasyon o katanungan ay kontakin ang mga numerong naka-flash sa screen. Ang lahat po ay inaayahan sa Filipino Living Rosary na gaganapin sa May 30, Biyernes sa ganap na alaunay medya ng tanghali sa church compound. Maaari rin pong magdala ng mga bulaklak na ating iaalay para sa mahal na Birhen Maria. Maraming salamat po. Magsitayo po ang lahat. Panalangin ng Jubileo. Sumainyo ang Panginoon. As Mary, Magsiyuko kayo at hingin ng pagpapala ng Diyos. Ama naming mapagmahal, igawad mo ang iyong liwanag sa iyong bayan at makamit nawa nila ang ibinibigay ng iyong kagandahang loob. Upang may talaga ng tanan ang sarili sa paggawa ng mabuti sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang banal na misa, humayo kayong taglay ang kapayapaan upang ang Panginoon ay ating mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos.